GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Ma-update siya at saka makirot. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, beef o karne ng kalabaw, pangkaraniwan na sa marami sa atin. Pero sa probinsya ng Cagayan, nagdulot ito ng peligro. Pinagyan niya ako na pag nanalo ko, may kapalit. Mga kontrobersya at iskandalo sa likod ng mga beauty contest. Hindi sila makapaniwala na ibang name yung tinawag. Mga cellphone na gaya-gaya mula China. Umuubra ba? At ang 1,001 biyayang hatid ng bawat butil ng mais. Beef o karne ng kalabaw, pangkaraniwan na para sa marami sa atin. Yun nga lang, pwede rin pala itong dapuan ng mikrobyo na kung tawagin anthrax. At ito rin ang gamit ng mga terorista sa paggawa ng bomba o biological weapon. Man sumisikat ang araw. Kayod kalabaw na ang mga matador at inspektor ng karne sa isang katayan dito sa Cagayan Valley. Masusi raw ang ginagawa nilang pagsisiyasat ngayon, partikular sa mga beef o karne ng kalabaw. Alam niyo, may mga tinatawag tayong zoonotic diseases. Yung diseases na yun, transferable sa animal, dun sa tao. Pag yun at hindi na-inspect at tumama yun sa atin, yung health natin ang maapekto. Kalat na kalat kasi sa lalawigan ang pagkakaroon daw ng nakamamatay na mikrobyo sa karne ng kalabaw. Kaya naman ang mga tiga-barangay San Pedro sa bayan ng Lasam sa Cagayan, todo tanggi muna sa pagkain nito ngayon. Ngayon, may nangyari na, ewan ko lang, baka medyo tinatakot ng mga tao. Isa ngayon siguro hindi na muna yan. 18 kasi nung nakaraang buwan, may inilakuraw na karne ng kalabaw sa kanilang barangay. Dahil pwede ang utang, madali itong nadispatcha. Pero makalipas lang ang ilang araw, nagsimulang magkasakit ang mga nakakain ng karne. Tinubuan sila ng mga animoy bigsa na kalaunan naging suga. Ang mga biktima umabot ng 400 at ayon sa paunang investigasyon, ang karne nga ng kalabaw na ibinenta rito maaaring kontaminado ng mikrobyong anthrax. Yung pinakakaman kasi yung tinatawag natin cutaneous type na madapuan lang ng dugo sa pag-prepare mo ng pagkain. Kung meron kang open wounds o doon sa paa, sa mga extremities, makakaroon ka ng blisters. Tapos yung blisters nito mamamaga, makaka-infection at makakaroon ng black scar. Ang anthrax ay mula sa bakterya na Bacillus anthracis, karaniwang natatagpuan sa maruruming lupa. Nakapapasok ito sa katawan ng mga hayop katulad ng kalabaw dahil na rin sa madalas na pagbababad ng mga ito sa putik. At dahil may mga spore o cells ang anthrax, madali itong kumalat at dumami. Kapag nalanghap o nakain ng tao ang karneng may anthrax, pwede nitong maapektuhan ang kanyang balat, baga at digestive system. Kapag hindi ito naagapan, maaring makamatay. Ang pinaka-deadly doon ay yung nakukuha through inhalation means. Kasi ito siya ay nagkukos ng parang flu-like symptoms lang, lagnat. Eventually, magpa-progress siya, magkakaroon ng isang taon ng difficulty of breathing at saka pupunta sa shock and eventually death.
Katulad ni Lola Jovita, 57 anyos. Humigop lang daw siya ng sabaw ng nilagang karabin. Makalipas ang ilang araw, tinubuan na siya ng mga bukol sa katawan na naging sugat. Unti-unting nanghina, hanggang tuluyan ng namatay. Yung na maraming dito bukol na namamaga. Masakit daw yung kilikili, ninaraglat at sumasakit ng ulo po. Labis naman ang pasasalamat ni Ronald, 27 anyos. Isa siya sa mga nakaligtas sa anthrax mula sa karne ng kalabaw. Mahapdi siya at saka makirot. Tapos yung kamay ko talagang lumaki to. Namaga siya ng gusto. Hindi na raw baling mapuno ng malapigsang bukol ang kanyang katawan. Ang mahalaga raw, buhay siya. Siguro, depende na siguro sir. Pero may limit na siguro. Hindi na basta-basta kakain. Susunod, ang nasisisi si Mang Romeo, ang nagbenta di umano ng karne ng kalabaw na pinaniniwalaang may anthrax.